So ayan, nababalatan na natin lahat. Ganito kalapot, okay na to. Maglagay na tayo ng marami. You know, ang ganda ng kulay niya. Isang cup na tubig, nilagyan ko lang ng isang kutsarang cornstarch. Sasawsaw na natin itong tinuhog natin na quick para matikman na natin. Yan, unang subo guys, para sa inyo. Hello guys, ngayon magluto tayo ng quick na itlog ng pugo. Madali lang ito lutuin at ang sarap nito pang merienda. Ayan, so pakuluan lang natin to ng mga 10 minutes dahil mabilis lang ito maluto, hindi tulad ng itlog ng manok. Ayan, takpan na natin at antayin na natin maluto. Ayan, after 10 minutes ay naluto na siya. So ang gagawin natin ay ilipat natin sa malamig na tubig. So ayan, ilagay na natin siya sa tubig na may yelo. So sa ganitong paraan ay mabilis natin mabalatan yung itlog. Bali 50 piraso pala itong binili ko ng itlog na pugo dahil 4 kami ang kakain. Ayan, nagsimula na akong magbalat ng itlog. So medyo matagalan tayo dito dahil 50 piraso to. Tapos maliliit lang. Kaya nagpapatulong na ako sa aking anak. So ayan, nababalatan na natin lahat. So ang gagawin natin dyan ay ikukot muna natin siya sa harina. Ayan, maglagay lang tayo ng 1 cup na harina at 1 tablespoon na baking powder, 1 tablespoon din na asin. Maglagay din tayo ng paminta. So konti lang, tansyahin nyo lang. Maglagay na rin tayo ng food coloring na orange ang kulay. Kaunti lang din ang ilagay nyo. Ayan, haluin na natin para mag-combine ang lahat ng mga ingredients bago natin lagyan ng tubig. Ayan, lagyan na nating tubig. Paunti-unti lang ang paglagay ng tubig hanggang makuha natin ang tamang lapot niya. Ayan lang, tuloy-tuloy lang ang halo. Kapag kulang naman sa tubig, ayan, dagdagan lang natin ng tubig hanggang makuha natin ang tamang lapot. So ayan, ganito kalapot, okay na to. So pwede na nating ilagay ang itlog dito. Pero bago natin ilagay ang itlog, kailangan mo nang nakakoat muna siya sa harina. Ayan, nakakoating na siya sa harina. So ayan, pwede na natin siyang ilagay sa ating ginawang butter. Kapag hindi nyo ikinukot ito sa harina bago ilagay sa butter, may tendency na hindi didikit ang butter sa ating itlog. Ayan, ilalagay na natin yung itlog sa ating ginawang butter habang nagpapainit tayo ng mantika. Maglagay lang muna tayo ng mga kalahati. Ayan, siguraduhin lang natin na coated lahat ang mga itlog ng butter. Ayan, medyo mainit na tong ating oil. Ayan, maglagay muna tayo ng isa gamit ng steak para malaman natin kung init na ba talaga. So ayan, hindi pa siya masyadong kumulo. So kulang pa ang init ng mantika. So ayan, medyo mainit na yung mantika dahil kumukulo na kapag ilalagay mo na yung itlog. So maglagay na tayo ng marami. At pagkatapos ay babalik na rin lang natin siya dahil kulang talaga yung paglagay ko ng mantika. Dapat talaga nakalubog yung ating itlog sa mantika. So ayan, babalik na rin na lang natin yan dahil medyo kulang tayo konti sa mantika. At yun, luto na yung unang salang natin guys. Ayan, napakaganda niya oh. Huwag lang natin masyadong tagalan sa mantika dahil luto na yung itlog. Ang kailangan lang natin lutuin yung pinaka-butter na coating niya. You know, ang ganda ng kulay niya. So magsasalang na tayo ulit sa pangalawang batch at gagawa na rin tayo ng sauce or sausawan. So ito na, luto na rin yung pangalawang batch. So ayan, tatanggalin na natin sa mantika at idadagdag na natin dito sa unang batch. Ayan, so sisimulan na natin ang paggawa ng sausawan. Unang-una, maglagay lang tayo ng kaunting mantika at ilagay na natin itong 3 cloves na bawang. So wag niyong damihan ng bawang kasi papangit yung lasa ng ating sauce kapag marami masyado yung bawang. Ito toasted lang natin kaunti yung bawang hanggang magba-brown na siya. Ayan, brown na siya. So maglagay na ako ng 1 basong tubig. Medyo malaki yung baso ko. So sa mga maliliit lang na mug, siguro mga 2 mugs to. Isusunod ko na tong ginisa mix. Ito yung nagpapasarap ng ating sauce. At isunod ko na tong 1 cup na brown sugar. At siyempre yung ating soy sauce or toyo. Huwag masyado marami para hindi magiging itim yung kulay ng ating sauce. Kung kulang naman tayo sa alat, pwede nating dagdagan ng konting asin. At maglagay din ako ng konting suka, pambalance ng ating tamis. So ngayon maglagay na tayo ng slurry. Ito yung magpapalapot ng ating sauce. Ito ay cornstarch, hinalo ko lang sa tubig. 1 cup na tubig, nilagyan ko lang ng 1 kutsarang cornstarch. Haluin lang natin ang haluin habang kumukulo siya.
hanggat makuha natin yung tamang lapot ng ating sauce. Kung medyo may kulang sa timpla nyo, baka kulang ng tamis, ayan, pwede nyong dagdagan ng asukal. Hindi ko na pala nilalagyan ng sili dahil yung ibang kakain ayaw ng manghang. Pero pwede mo naman siyang hatiin at pwedeng lagyan ng sili yung kalahati. Depende na sa inyo. Ayan, luto na yung ating sauce. Malapot na siya. Ayan, pwede na nating hanguin yan at palalamigin na natin. At yan na guys, medyo malamig na kaunti yung ating sauce. So, kakain na tayo. Mas masarap yung medyo mainit pa kaunti yung ating sauce. Ayan, isasawsaw na natin itong tinuhog natin na quick para matikman na natin. Ayan, chibuga na guys. Kung nag-enjoy ka sa bidyong ito at may natutunan ka, so huwag kalimutang i-subscribe ang aking channel at i-hit na rin ang notification bell para updated ka sa akin pang mga videos. Ayan, unang subo guys para sa inyo. Ayan, ang sarap talaga guys. Saktong-sakto lang yung timpla ng ating sauce. So sana masundan nyo ang pagluto ng ating quick at may kasamang sauce. Ayan, thank you for watching guys. Bye-bye!